Tayo nga po ay sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Yun. Alright. So magandang gabi po sa ating lahat, and it's our second, umaga pala. So, magandang umaga. Tulog pa ako, no? Magandang umaga po sa ating lahat, and ngayong araw po na to, it's our second Sunday of the month of May. And nagpapasalamat tayong lahat, no? Ako, nagpapasalamat ako sa Lord dahil muli dinala niya tayo sa lugar na to celebrate the blessing, the provision, ano pa ba? Yung mga katagumpayan sa ating mga buhay, no? And ngayong araw po na to, we celebrate Mother's Day, no? That's why our topic for this morning is all about love. Sabihin nyo nga po, love. Love! So, ang topic natin, or ang title ng pag-usapan po natin ngayon na gusto ipaaral sa atin ng Diyos is The Glorious Love. So, walang kapantay, sobrang, alam niyo yun, sobrang dakilang pagmamahal ng Diyos sa buhay ng bawat isa. And makikita po natin to sa book of 2 Samuel 21 verse 1 to 14. So, ito po ay buhay po ni David, no? So, mamaya mababasa po natin kung ano po yung mga sinasabi dito. But, sa ngayon, basahin po natin. No? If you have your own Bible, you can open your book on 2 Samuel 21, 1 to 14. Kung may mobile phone kayo, i-notes nyo. So that you can actually review this passage, no? At your house or at your home. So, babasahin ko yung 1, alternate tayo. Yung katulad po ng lagi natin ginagawa, no? So, verse 1, sabi po dito, sa panahon ng pag-ahari ni David, 3 sunod-sunod na taon na nagkaroon ng tagutom. Kaya sumangguni siya kay Yahweh. Ito ang kanyang tugon. Maraming buhay ang inutang ni Saul at ng kanyang sambahayan, sapagkat ipinapatay niya ang mga Gibeonita. Verse 2, basahin niyo po, 1, 2, 3, go! Ang mga Gibeonita ay hindi buhat sa lahi ng Israel. Sila ang mga natira sa lahi ng mga Amoreo na pinangakuang hindi lilipunin ng mga Israelita. Ngunit sila ay sinikap lipunin ni Saul dahil sa pagmamalasakit niya para sa mga taga-Israel at Juda. Verse 3, pinatawag ni David ang mga Gibeonita at tinanong, ano ang mapaglilingkod ko sa inyo upang mapagbayaran ang kasalanan sa inyo ng aming bayan? At nang sa gayon ay mapawi ang inyong galit at basbasan ang sambahayan ni Yahweh. Verse 4, Sumagot sila, ang sama ng loob namin kay Saul at sa kanyang sambahayan ay hindi kayang tumbasan ng ginto at pilak. Ngunit ayaw rin namin pumatay ng sinuman sa Israel. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin para sa inyo? Tanong ni David. Verse 5, sumagot sila, ang sama ng loob namin kay Saul at kanyang sambahayan ay, so, verse 5 to. So, next time, verse 6. Kaya ibigay ninyo sa amin ang 7 sa mga lalaking mula sa kanyang angkan at bibitayin namin sila sa Gibeon sa harapan ni Yahweh. Sige, bibigay ko sila sa inyo, sagot ni David. Verse 7. Ngunit dahil sa sumpahang ginawa ni David at Jonathan, iniligtas niya si Mephibosheth, ang apo ni Saul kay Jonathan. Verse 8, ang ibinigay ng hari ay sina Harmoni at isang Mephibosheth, din ang pangalan. Mga anak ni Saul kay Rizpa, na anak ni Aya, at ang 5 anak ni Adriel kay Merab. Si Merab ay anak ni Saul, at si Adriel naman ay anak ni Barzillai na taga-Mehola. Verse 10, sorry. Sa buong panahon ng anihan hanggang dumating ang tagpulan, si Rizpa na anak ni Aya ay hindi na umalis sa kinaroroonan ng mga bangkay. Gumawa siya ng isang siluwang sako sa ibabaw ng isang malaking bato at binantayan ang mga bangkay upang hindi makain ng mga ibon at mailap na hayop. Verse 11 and 12, nang mabalitaan nito ni David, ipinakuha niya ang bangkay ni Saul at ni Jonathan sa mga pinuno ng Jabes Gilead. Ninakaw ng mga itong bangkay ni Saul at Jonathan sa Betsan, na ibinitin doon ng mga Filisteo noong araw na sila'y mapatay sa Gilboa. Verse 13.
Pinakuha niya ang mga bangkay nila Saul at Jonathan at isinama sa mga bangkay ng 7 binigti sa bundok. Verse 14 and the last verse, pagkatapos dinala nila ito sa libingan ng kanyang amang si Kish, sa lupain ni Benjamin sa Zela, ang lahat ng iniutos ng hari ay natupad, at mula noon dinilig ni Yahweh ang kanilang dalangin para sa bansa. Gusto ko lang pong basahin yung isang passage sa Romans, sabi dyan sa Romans 3:23. Ngunit ngayon nahayag na kung paano pinapawalang sala ng Diyos ang tao. Hindi ito sa pamamagitan ng kautusan. Ang kautusan at ang mga propeta mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. Tayo po yumuko at panandali ang manalangin. Panginoon, salamat sa salita mo na aming nabasa. Salamat sa aming pag-aaralan sa oras na ito. Naway ikaw ang gumabay sa buhay ng bawat isa. Maging sa akin na mag-share, Lord, ay ikaw ang siyang manguna at mamutawi sa aming mga labi, Panginoon. Lord, open our heart and our mind for us to understand every little details that you want us to learn in this passage, Lord. And maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya ngayon pa lang sa aming mga buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. So, ito pong, this passage will, really hit us hard. Malala po itong passage na to na pag-aaralan natin because hindi ito yung mga typical na pag-uusapan, no? Or even hindi, kilala natin si David, anong karakter ni David, di ba? Lahat ng positive, alam natin kay David, matapang, magaling, palaban, di ba? Tapos bata pa lang siya, na-train na talaga siya to fight things, even the beast, pinapatay niya, leon, hinabol niya, wolf, di ba? So may mga ganun siyang senaryo sa buhay. Pero dito sa passage na to, sobrang, based nung binabasa ko po rin dito, sabi ko ang dark, kasi ang topic talaga ngayon is about love because it's Mother's Day. Amen? Amen. Pero nung binabasa ko to, sabi ko, parang ang layo, no? Parang bang papaganon siya. Tapos itong passage na to, madilim, no? Kumbaga sa movie, no? If we will watch a movie, no? Meron din lumalabas na rated SPG, di ba? Mga susunod na eksena, no? May gano'n, no? So parang patubay at gabay ang kailangan, no? Sa mga manonood. So, very censored, very sensitive, no? Yung nangyari po dito sa part na to. Because, alam nyo, may mga bagay po na minsan tinatanong natin, no? Bakit kailangan mangyari sa panahon yung mga ganitong bagay? Bakit tinayaan ni Lord na mangyari yung ganitong sitwasyon, no? Even dun sa panahon na yan, bakit yan dinala, bakit yan ginawa, no? Ba't nangyari na nagkaroon ng mga patayan? And yung mga atheists sometimes, para bang yun yung nagiging tanong nila na sinasamba mo yung Diyos na nag-persecute sa mga tao or gumawa ng mga ganong klase ng bagay na ang daming namatay, ang daming mga... So yung mga ganon, no? And minsan, meron tayong mga bagay na gusto nating marinig. Amen? Pag napupunta tayo sa isang Sunday service, nagpe-pray tayo na, Lord, sana ito yung sagot sa panalangin ko. Kasi sanay ang tao na napupuri eh. Like, bata ka pa lang, sabi, oh, you're very good. Ang galing mo naman. Diba? Kaya pag nakarinig tayo ng mga medyo masasakit sa atin, di ba nasasaktan tayo? Amen? Amen. And ngayong gabi, or kaya pa kasi gabi, di pa kasi ako natutulog po eh. Ngayong umaga, no? Ang the words or itong mga maririnig natin na to is something na pwedeng ayaw nating marinig or pwedeng hindi ito yung pinag-pray natin. But instead of asking like ano yung mga bagay na gusto nating marinig or ano yung mga bagay na dapat nating marinig, bakit hindi natin tanongin ng Diyos na bakit ba ito yung mangyayari ngayong araw na ito? Amen? Ano yung gusto mong ituro sa buhay ng bawat isa? At ano yung gusto mong iparating sa atin? Dahil yun, ayaw natin na mangyari na pumunta tayo dito tapos yung ina-expect natin hindi pala yun. No? Inuunahan ko na kayo dahil nga medyo pipilitin natin may makuhang lesson, but the main point is that medyo sensitive nga siya, no? Na topic. No? So, what is the passage really telling us? Ano yung mga bagay na
gustong sabihin sa atin ng Diyos, ipaintindi, ituro, at ipa-realize sa atin ng Diyos sa mga oras na ito. No? So the title is Glorious Love. Very different sa picture itong binabasa natin na to. At regarding dun sa binasa natin, no, we are living really in this world. And itong mundo po natin is pabago-bago. Amen? Kanina sabi ng song leader natin, sabi niya kahit may crisis, kahit may pagsubok, nandito tayo. May ang dami nating nararanasan. And meron akong nararanasan, meron kayong nararanasan. We all have different challenges in life. And the thing is that even yung mga bagay na to, nagbunga to ng mga natural na nangyayari ngayon, like war, yung mga bagay na, hindi natin inaasahan, may bagyo, may tag-init. Sobrang init, di po ba kayo nainitan? Ako hindi, nag-long sleep pa nga ako eh. So, alam mo yun, yung tag-init, yung hangin, yung ulan, ang tawag dyan, yung mga mahalanggas, palpak na sistema ng gobyerno, ano pa, sabihin nyo, no, mainit yung panahon, yun, nasabi ko na kanina, tapos yung mga challenging na nangyari sa atin. Nandito kasi tayo sa mundo, and alam nyo po, maraming bagay yung pilit nating inaalam yung sagot eh. Bilang tao, lagi natin tinatanong, bakit ba ito nangyari sa akin? Ba't ito nangyari sa akin? Nung COVID, ang daming naging doktor ng COVID. Amen? Amen. Ang daming, ang daming naglagay ng social media, ganito gawin nyo, para di pumasok ng virus, bla. Tapos ang daming sinisisi yung Amerika, sinisisi yung China, sinisisi yung... Alam nyo yun, naghahanap tayo ng reason, galing yan sa paniki, galing yan sa aso, di ba? Ang dami nating mga question, mga tanong sa sarili natin na gusto natin minsan nasasagot agad. Kasi ngayon yung gusto nating marinig. Amen? Amen. But the reality is that yung natural disaster na nangyari sa buhay ng tao, there is always something behind it na tinatawag na supernatural. And even mga atheists and mga scientists, they are claiming that na mayroong something na nagko-control dun sa mga bagay na yun. And it's called God. Sa atin, no? Bilang isang Kristiyano, naniniwala tayo na may Diyos na nagko-control sa mundong to. At hindi po sa atin tong mundong to. This is not our world. Hindi natin pagmamayari lahat ng bagay dito. Narinig ko palagi na di mo naman madadala sa langit yung pera. Totoo naman. Diba? Di mo naman madadala sa langit yung mga bagay na pansamantala lang. Totoo naman. Kasi nga hindi naman sa atin to. Even yung buhay natin, hindi sa atin. It's borrowed life lang tong nararanasan natin na to. And kung may gano'n na sitwasyon, hindi natin mundo to, hindi natin buhay to, and then, how dare us? Parang gano'n eh, no? Anong karapatan natin na magreklamo sa nangyayari sa mundo? So, the lesson is that instead of asking many questions, bakit? Bakit ako, Lord? Meron akong karamdaman na ganito. Bakit meron akong nararanasan ganito? Bakit sa akin pa nangyari na nawalan ako ng mahal sa buhay? Bakit ako lumaki na mahirap? But alam mo yun, ang dami natin question. Instead of asking that question, why not ask God, ano yung gusto mong gawin ko, Panginoon, para sa'yo? Amen? Amen. So hindi pa po yun yung lesson, no? And sometimes, no, nakakalimutan natin na nandito tayo sa mundo. Kaya maraming mga tao na de-depress, nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon ng mga negative thoughts and suicidal thoughts. Kasi inaangkin nilang pilit yung buhay nila sa kanila. Pero if they will understand na itong mundo na to ay para sa Diyos at ikaw ay para sa Diyos at si Lord ang may control ng lahat ng nakikita natin sa mundo, hindi ka may stress eh. Hindi ka pa nga eh. Amen? Amen. And I have one story po to tell. No? Last 2 weeks ago, ako po 3 months na akong bumabiyahe na hindi ko kasama si Jasmine, yung aking wife. And hanggang ngayon, hindi siya nakakalabas ng basta-basta. No? Dahil medyo sensitive yung kanyang pagiging precky. I'm going to be a dad. Diba? So, minsan, nagpunta ako ng, pagdating ng bahay, gabi na ako matutulog, madaling araw na. Then, meron akong appointment sa Solana po. No? Nimit ko yung mayor. So, magang-maga, nandun ako kasi kape daw, coffee ang meeting namin. Pagdating ko doon, okay naman. Sabi ko, Lord,
ikaw ang mag-guide sa akin, ganyan. So, kung nanonood kayo ng TikTok, yung nagbebenta ng relo, si Hype, Yes. di ba? Done deal naman tayo. Ang problema, nung papunta ako sabi ko kakain muna ako kasi may susunod akong appointment. Nung nandun po ako sa may diversion road ng Tugigaraw, no? Nagdadrive ako, tapos bigla na lang, hindi ko alam kung nablangko ako or nilihisan ko yung tricycle or meron akong something na iniwasan, parang ganyan. Hindi ko na rin maalala nung time na yun. Basta ang naalala ko lang, may tricycle. Pero alam ko sa sarili ko, lutang ako. And alam niyo po, yung side mirror nung sasakyan ng kasalubong ko at yung side mirror nung sasakyan ko, nag-kiss ba? Nag-beso-beso sila, oh. Parang. Alam niyo po yung parang ang tagal nagsingkit sa utak ko na nakabangga ako. Sabi ko, nakasagi ako. Tapos, sa sobrang tagal mag-sink-in, hindi ko prinero yung sasakyan. Tapos, basta nag-minor lang ako. Tapos, unti-unti humihinto yung sasakyan dun sa kalsada. And then, nung may sumisigaw na parang, ay, bumalik ka dito. Ganyan, yung may-ari nung sasakyan. Doon ko lang na-realize na, bira, nakabangga pala ako. Tapos, pagbaba ko, hindi ko napansin na, hindi ko in-expect na yung babae at yung asawa niya is mandun na pala, sila pala yung papalapit sa akin. Akala ko mga lalapit, mga osyoso. Tapos sabi ko, hindi ko po napansin, ganyan, hindi ko na po ganyan. Nangyari ko, pinag-ano ako, talagang, alam ko, Armalite, parang nakita ko yung nanay ko eh. Sabi ko, grabe to Tapos may mga bad words na nasabi. Tapos, syempre, galing ako sa meeting. Nakabihis ako. So, parang ang tingin sa akin, para bang nepo baby. Na parang, ano yan? Yung sasakyan mo, sa'yo ba yan? Yung gano'n, parang, anong trabaho mo? Taga saan ka? Yung gano'n, puro pang, hindi ko matake. Kumbaga kung ako hindi Kristiyano, talagang, babanatan ko rin eh. Talagang, sa isip ko may CCTV, meron ka bang dashcam? I-review mo kaya, parang ganun eh. Pero sabi ko, ako, paano kaya ito? And then alam nyo, glory to God, kasi ang sabi na lang sa akin ng Diyos, kumalma ka na lang. Ang nasa isip ko, baka may baril to eh. Di pa lumalabas yung anak ko, barilin ako nito, di ba? Parang ganun. So ang ginawa ko na lang, yukuha na lang ng yuko, pasensya na po, sorry po, nasa po yung damage, sige, mag-usap po tayo, ganyan. Tatawag ako ng pulis! Yeah. Nung narinig ko yung pulis, medyo nag-lighten yung mukha ko kasi lahat ng kasama ko sa part ng Cagayan is mga official karamihan. So sabi ko, sige, tumawag kasi si Fred. So sabi ko, wag na po, ma'am, wag na. Mag-settle na tayo. So, to cut the long story short, hanggang ngayon, hindi niyo pa ako chinachat ulit. And, pero nakabili na ako ng side mirror na pampalit doon sa Montero niya. And, hindi siya mura, no? Talagang, kaya lang, ang akin is that, pwede ko bang, alam mo yun, pwede ko namang sabihin na, bakit? Pwede ko siyang takbuhan eh. Dahil wala siyang dashcam, walang CCTV dun sa place, tapos nung nabangga ko siya, ang layo namin, hindi niyo makikita yung plate number ko. At kahit makita niyo yung plate number ko, wala akong pakialam. Parang ganun, eh, diba? So, tatakbuhan ko na lang talaga. Pero nasa isip ko, sabi ko, Lord, ito ba yung gusto mo? Alam ko, may way ka eh. Bakit nangyari to? Bakit ganito? Bakit ganyan? So, hindi ko na kay-questionin, Lord. Sige, kung ano na lang mapag-usapan namin, yun na lang. So, yun na pag-usapan namin. Kinuha niya number ko. Nakakatuwa. Kinukuha niya yung number ko, tapos sabi niya sa akin, totoo ba to? Mimiss ko lang kita ko na cellphone mo. Ganun sila, no? So, nung siguro, pagdating nila ng Nueva Ecija, na-realize din nila yung action nila, nag-text pa ako sa kanila. Sabi ko, ma'am, pasensya kayo na ulit. Chat nyo lang po ako pag nandun na kayo sa OWAS, mag-usap tayo, ganyan. Tapos tumawag siya, hindi nagsasorry. Sabi niya, pasensya ka na. Medyo nadala lang ako, first time ko yun, ganyan. Tapos, nalaman ko na isa pala siyang head nurse ng isang hospital. Tapos meron siyang farm sa Gataran, pero taga Nueva Ecija siya. Mayaman pala talaga, kaya gano'n, di ba? So, in a way, may mga bagay na nangyayari sa atin na minsan nakala natin against sa atin. Amen? Amen.
Pero doon ko na-realize na, doon tinuturo sa akin ng Panginoon, alam ko, yung tinatawag na pagiging cold temper in the midst of, alam mo yun, tragedy na mga ganong klase, no? So, ngayon, ang reason or what are the things we need to do in order for us to grow in terms of the challenges we are facing right now, no? Ano yung mga bagay na kailangan natin daw gawin para tayo mag-grow bilang isang Kristiyano at maharap natin yung mga ganitong klaseng bagay, no? Na nangyayari, yung mga natural calamity, crisis, whatsoever na yan, no? So, dun sa chapter 2 ng Samuel, nakita natin yung problema na kinaharap ni David. Ang sabi dito, sa verse 1, natural calamity yan, no? At ang sabi sa verse 1 is, panahon ng paghahari ni David, 3 sunod-sunod na taon na nagkaroon ng taggutom. So yung taggutom, famine. Kumbaga sa mundo natin ngayon, karamihan na nakakaranas ng taggutom is hindi naman tayo nagugutom po, no? Okay? So, blessed pa tayo, no? Yung lugar ng Africa, yung lugar ng mga ganong klaseng lugar, no? China ba? Meron bang ganon? So, marami, no? Mga famine, no? Itong famine na to, tayo, minsan, nagiging ala-propeta tayo, eh. Alam mo yan? Pag may nangyari, katulad ng sinabi ko, may nangyari COVID, eto ngayon, may naririnig tayo, antivirus. Di ba? Naririnig natin, natatakot na naman tayo, di ba? So, alam mo yan, parang, instead of thinking, ako, paano na naman kaya pag nag-lockdown, pag nag-ganto, pag nag-ganyan, saan ba galing yan? Ano bang gagawin natin? Mga ganito. Gayahin natin si David, no? Kasi si David, ang unang ginawa niya, sumangguni siya kay Yahweh. So, pumunta siya kay Yahweh, and then tinanong niya. Anong tinanong niya? Sabi niya, bakit? Lord, bakit kami nakakaranas ng ganitong taggutom? Okay? So, si Lord is sobrang bilis sumagot, no? So, ang ginawa ni Lord, sinabi niya na, may utang kasi si Saul. So, pinatay niya yung mga Gibeonita na pinangakuan ng Israel na huwag patayin. Okay? So, ibig sabihin, may kasalanan si Saul. At yun yung pagpatay sa mga Gibeonites. And during those times, I know naging topic ko na rin before po yung tinatawag na covenant. Yung parang pagsasanggang dugo, diba? Yung dugo sa duguan, yung gano'n, diba? So, it's a covenant kasi. Ngayon, ang covenant kasi nung time na yun, blood covenant yan. Blood compact. Magpaparte sila or magkakatay sila ng hayop. Yung hayop, huhugasan nila. Medyo ano yun, pag pinag-aralan po ninyo yan, yung assignment, pwede nyo maging assignment yung blood compact na yan or yung tinatawag na covenant during that time, madumi siya no, nagawain, like nakakadiri. Kasi talagang pati yung bituka, ano nila yung dugo, tapos itatabi nila sa kabila, yung isang ay yung mga parts na kalahati, tapos dadaan sila sa madilim na daan, pathway. Tapos dadaan sila doon, sa gitna nun, and pagdaan nila doon, ang kasunduan nila, or ang magiging deal nila, kapag sino man ang mag-break ng promise na to, or ng covenant na to, mangyayari sana sa kanya yung nangyari sa mga hayop na to. Ako po yung point. So, ganun yung pag-break ng covenant. And brinake yun ni Saul. And ngayon, kapag nag-promise ka, at kasama ang pangalan ng Diyos. So, for example, I swear to God. Okay? So, pag nagpa-promise ka na kasama lagi ang Diyos, ibig sabihin, you are creating a covenant dun sa tao na yun with God. And nangyayari yan sa atin sa pagkakandak ng kasal, sa, ano yan, pag nag-o-ordain ng pastor, pag ikaw ay mayroong gustong gawin na pinapangako mo sa ano mo, di ba? Para sa partner mo, so nagpa-promise ka eh. And the problem is that ang tao po is a serial expert promise breaker. Amen? Hindi lang sa marriage, hindi lang sa kung saan, pati sa totoong buhay. Okay? And nararanasan natin yon every day. Kahapon lang, nung Friday lang, naranasan natin.
namin, no? Practice daw kami. Tapos di natuloy, di ba? So, alam mo yun, I mean, hindi dahil nag-break yung mga kasama ko, pero parang sa akin, para sa akin, na-realize ko to nung pinag-aaralan ko, simula nung 5 days ago, na sabi ko, promise breaker ba ako, Lord? So, sabi ko, no, dami kong pangako, hindi lang sa'yo, pati sa tao, na lagi kong nabibreak. And I know and I believe na meron din kayong gano'n. Amen? Amen. Meron mga loyal ba dito? Loyal? Okay. So, ganun po, no? So, it's not a problem of humanity. Alam niyo ba yun? Hindi to, ang mga nangyayari sa atin ng problema, hindi yan problema hindi yan problema ng Diyos or nung sitwasyon na yun or ng calamity na yun. Hindi yun yung problema. Ang pinaka-problema talaga is tao. Actually, kung tayo lang pong mga tao at lalong-lalo na tayong mga Kristiyano, ay marunong lang tumupad sa pangako, ang dami nating may influence ng mga tao na sa labas. Kaya minsan may mga tao hindi naniniwala sa atin kasi kilala tayo that we are a promise breaker. Amen? So, yan yung scenario na yan, no? Promise breaker kasi si Saul, sabi ni Lord. Kaya nangyayari yan, kasi kasalanan ni Saul, hindi siya tumupad sa deal namin. Pumirma siya ng deed of sale. Hindi niya binigay yung titulo. Parang ganon. So, nangyari, yan, verse 1. Sa verse 2, ito ngayon yung senaryo. No? Ang mga Gibeonita, dito ine-explain kung sino ang mga Gibeonites. So, maiintindihan nyo to pag babasahin nyo yung book of Samuel. First Samuel, no? At yung sa Numbers, yung kinikwento ni Joshua doon, yung mga pangyayari. But for now, papapawan lang natin yan na in-explain lang dito na yung mga Gibeonita ay hindi lahi ng Israel. Sila ang mga natira sa lahi ng mga Amorites. Okay? Mga Amoreo. And at the same time, pinangako ang hindi lilipunin ng mga Israelita. So yan po ang verse 2. Sa verse 3, ayan, ba't may ganun? Ipinatawag ni David ang mga Gibeonita. So ito na. Noong time na nangyari na pumunta si David kay Yahweh, tinanong niya, sumagot ngayon si Yahweh. Sabi ni Yahweh, dahil kay Saul, pinatay niya yung mga Gibeonita. Noong nalaman ni David na, dahil pala sa mga Gibeons to, okay? Patawag natin ang mga Gibeonita. Pinatawag ngayon ng hari, no? So pumunta yung mga Gibeonita, tinanong, anong mapaglilingkod ko sa inyo? Sabi ni David, upang mapagbigyan or mapagbayaran ng kasalanan sa inyo ng aming bayan. At nang sa gayon, ay mapawi ang inyong galit at basbasan ng sambahayan ni Yahweh. So ibig sabihin, dahil may kasalanan si Saul sa mga Gibeonites, tinawag ni David, dahil siya yung hari nun, tinanong niya, anong gagawin namin? Ito ngayon ang nakakatindi na ito yung verse 4. Sumagot sila. So sumagot yung Gibeonites. Sabi niya, ang sama ng loob namin kay Saul at sa kanyang sambahayan ay hindi kayang tumbasan ng ginto at pinak. Ngunit ayaw rin namin pumatay ng sino man sa Israel. So parang sinasabi nila na eto kasi mga Gibeonites, no? Nung doon sa Joshua, Book of Joshua, no? Pinikwento doon na nagpanggap sila, okay? Nagpanggap sila na mga, nung kasama nila Joshua. So yun ang kwento niya. Ngayon, nilinlang nila si Joshua. Okay? May word doon, nilinlang si Joshua. Kaya si Joshua, binasbasan niya ngayon yung mga Gibeonites. Alright? So, ngayon dito, nililinlang na naman si David. Sabi nila, hindi naman kami pwedeng pumatay ng mga Israelita. Pero ang pinoprovoke nila nun, si David, na siya ang gumawa. Kasi hari ka eh. So nangyari, na-provoke si David, sabi niya, kung gayon, ano ang dapat kong gawin para sa inyo? Tanong ni David. So sa verse 5, makikita natin dito ang sabi. Sumagot kaya ibigay ninyo sa amin ang 7 sa mga lalaking mula sa kanyang angkan at bibitayin namin sila. Bibitayin sila sa Gibeon sa harapan ni Yahweh. Para bang
hiningi lahat ng lalaki sa angkan ni Saul. So yung anak niya kay Rispa, yun na yun. Sa verse 7, makikita niyo yung nakalagay dyan. Yan, yung si Jonathan, yung apo ni Saul, kay Jonathan, mga ganyan. Ito na yung genealogy ng mga pinunta, no? Yung mga anak-anak na yan. Okay? So pinunta ngayon doon, 7. Na-imagine nyo po ba yun? Pinapunta nila doon sa lugar ng bundok na yun, or binigay nila sa Gibeonites, binigay ni Hari. Tapos ang ginawa, verse 8, binigay dyan, tapos binitay. Binigte. Okay? Binigti yung 7. At ang nakakalungkot doon, yung 7 doon, okay, is lahat yung lalaki na descendant sana ni Saul. Pero may isang natira, ang pangalan, yung Mephibosheth. Kasi meron siyang promise kay Jonathan na i-spare niya yung buhay ni Mephibosheth. So yung Mephibosheth na yon, okay, nabuhay yung anak ni Jonathan. Ang ipinalit, ibang Mephibosheth. Nakukuha po yung, ang galing, no? So nilihis yung line na yon kay Saul. So merong isa na ligtas, no? Ngayon, ang idea, itong 7 na to, no, binitay. And then, yung verse, next verse, tulad to, no? May na-idea ta. So, itong 10 na to, this is actually the, yung nangyari na, namatay, tapos, namatay yung 7, and then, itong Rispa na to, asawa to ni Saul. So, si David that time, di ba, hari siya. Ngayon, hari si Saul, matanda na po si Saul. Actually, meron pang senaryo doon na, pero itong part na to, kay patay na si Saul dito eh. Patay na. So, ibig sabihin, kung patay na si Saul, ilang taon na si Rispa? Nakukuha niyo po yung point? Ngayon, itong Rispa na to, yung nanay na to, is buong panahon, pakinggan yung mabuti, buong panahon ng anihan. Okay? Di natin alam kung ilang months ang anihan doon ng barley. Barley kasi ang inaani sa Israel, no? So, hanggang dumating ang tag-ulan. Nakukuha niyo po yung tagal? So, yun ang basehan nila kasi wala pa namang date nung time na yun. Okay? Si Rispa na anak ni Aya, which is yung asawa ni Saul, no? Ay hindi na umalis sa kinaroroonan ng mga bangkay. So, nung nabigte, nandun lang siya. Ngayon, syempre, pag tapos na yung pagbibigte, saan nagpupunta yung tao? Di ba si Jesus Christ, nung sinaksak siya, o di ba, umalis na yung mga nanonood, mga ososero, so walang natira. Series pa lang. Ngayon na, gumawa siya ng isang silungang sako. So, sa English, mas nakakaiyak yun. Kasi, kuha-kuha niya yung sako, bit niya, and then sinusukutan niya yung mga bangkay. 7 yun. Ngayon, may malaking binantayan ng mga bangkay para yung vultures, yung mga wild birds, at saka yung mga wild cats, o yung mga beast, no? Wild cats nung panahon na yun, mga leopard, mga ganyan, hindi makain yung bangkay. So siya ngayon yung nandun. Na-imagine niyo, ang tanda na, nandun siya yung nagbubugaw. So, ina-highlight natin to kasi ganoon yung mga nanay. Amen? Amen. Yung mga nanay, kapag may nangyari sa anak, yung anak, parang pati sila nagkakasakit. Pati sila, alam ko yun, no? Kahit di po ako nanay. Okay? Kasi yung nanay ko ganoon eh. Pag nagkasakit ako, dinahalis yun. Dinahalis ng bahay, nandun lang, pagluluto ka, alagaan ka, ganyan, di ba? So, itong si Rispa is ganun ang nangyari sa kanya. So, hindi siya umalis, no? And, on 11 and 12, no, nabalitaan ni David yun, na nandun si Rispa. So, ginawa niya, para lang pampalubag loob, anong ginawa niya? Pinalibing niya ng maayos yung buong pamilya. Imagine yun, massacre yun eh. 7, tapos, binigti, sabay-sabay, no? It's a massacre. Binigti sila sa harapan ng bahay mismo ni Saul.
Okay? So, nangyari is, pinunta niya, ang matindi, ninakaw niya yung bangkay ni Saul at ni Jonathan. Okay? Tapos nilibing nila. So, in a way, kung meron lang siyang diary, si David, mababasa natin doon, pagkatapos niyang isuko yung 7, ibigay yung 7, siguro sinulat niya doon sa diary niya na sinuko ko yung 7 anak ni Saul. Dear diary, tapos na yung araw. Sinuko ko yung 7 anak ni Saul. Tapos siya naman ay sinama ko sa libingan niya. At least, nagawan ko ng solusyon yung ginawa niya at nabigyan ko siya ng magandang burol. Alam mo yung gina-justify niya yung mali niya na kinuha niya yung bangkay and then tsaka niya nilibig. No? Kasama ng mga 7 na namatay. Alright? So verse 13, ipinakuha nga niya yung mga bangkay nila sa Saul, Jonathan, sinama sa bundok na kung saan nilibing. No? And verse 14, pagkatapos dinala nila ito sa libingan ng kanilang ama si Kish, yan. At ang lahat ng iniutos ng hari ay natupad. Okay? Lahat ng inutos niya natupad. At mula noon, dininig ni Yahweh ang kanilang dalangin para sa bansa. So, pwedeng, alam mo yan, iisipin mo talaga na may mga namatay na gano'n. Brinake ni David yung covenant or ni Saul yung covenant. Tapos ito namang si David is ginawa, pinapatay. Tapos si Lord, dinilig yung panalangin. Nakuha niyo po yung point? Ngayon, ano yung lesson? No? Ano yung mapagtatagpi natin dito? No? So, una si Lord, dumidinig talaga ng panalangin. Alright? Talagang, kaya minsan nagtataka kayo, bakit yun di naman nag-church? Bakit yun di naman active yun sa ministry? Ganda-ganda ng buhay. Ako wala akong baon. Diba? Ako wala akong pera. Diba? Kasi, hindi natin pwedeng questionin yung part na yun. Nakukuha? Dahil hindi natin tumundo. At hindi natin tumuhay. Maybe, because merong tinuturo ang Diyos sa atin. And katulad ni David, may tinuturo sa kanya. Dininig! Tama? Pero ito yung bagay na nakakalungkot. Kasi, ang nangyari kay David, tama yung unang step eh. Nung nagkaroon ng problema sa kanyang pag-aari, ang una niyang ginawa, ano? Yung sinabi ko kanina. Ano ba? Sumangguni. Nag-seek siya. Okay, tinanong niya sino? Si Lord. Eto ngayon ang matindi. So, tinanong niya si Lord. Sabi niya, Lord, bakit nangyayari sa amin to? Bakit ito? Bakit? Tama yung ginawa niya. Bakit? Kasi, yung ibang tao, ang tatanungin, yung kapitbahay. Apay nga takastoy may tiglag tayo. Bakit ang hirap? Diba? Minsan kaklase, alam mo, hirap ng buhay natin. No, ba't kaya? Diba? Ba't kaya tayo bagsak? Ba't kaya tayo ganito? Ba't kaya nangyayari sa atin to? Ang tinatanong ibang tao. So, ang dapat natin gawin, katulad ni David, seek tayo ng answer or ng tanong or ng dahilan, ng guide. Kay Lord, hindi dapat sa kahit na sino, kahit pa nanay mo yan, kahit pa asawa mo yan or what, ganyan. Ang basis pa rin natin is the Bible. Nakukuha. Okay, so tama yun, no? Kayahin natin yun. Seek first God. Ito yung mali. Sinabi ni Lord yung dahilan. Sabi niya, dahil pinatay ni Saul yung Gibeonita, brinake niya yung covenant na nangyari nung una pa. Nakuha? Sinabi niya yung cause. Pero nung narinig ni David yung cause, nag-conclude. Anong ginawa? Pinatawag yung Gibeonita. Sa Gibeonita siya nagtanong kung anong solusyon. Nakuha yung point? Nakuha po? Amen. Imagine mo kausap mo na si Lord. May-ari ng mundo. May-ari ng buhay. May-ari ng lahat. Tinanong mo, bakit? Sinagot ka. Ngayon tatanungin mo kung paano sa iba? So the second step that we must learn in the scenario is that seek advice from God. Huwag kang magsisik ng advice sa tao na, ano ba yun, lalo na pag di mo ka, ano ba yun, hindi mo kaparehas ng pananampalataya.
So, nung panahon na yun, nagkaharap niya ni David eh. Nakakausap niya na eh. Ngayon, bakit tinanong yung Gibeonita? Siyempre, ang sasabihin ng Gibeonita, yung para sa kanila. Nakukuha? Pero it's not the way Jesus redeemed sin. Si Lord is very, love, compassion, repentance. Yun ang way para ma-redeem eh. Pero ang ginawa ng mga Gibeonita, hiningi yung 7. Eto matindi. Pangatlong lesson, dapat sumunod ka sa kung anong sasabihin ng Diyos. Kung sa tao nang galing, lalo na kung hindi mo ka pananampalataya, and then huwag kang agad susunod. Ganito yan it's vice versa. Pakinggan nyo pong mabuti. Sa panahon natin ngayon, hindi mo maririnig si Lord. Lagi kong sinasabi na kapag si Lord nagsalita sa inyo, tatakbo kayo. Or kaya, baka wala ka na dito, nandun ka na. Kasi narinig mo na si Lord eh. Okay? Ibang klase na yun. Kapag bumulong sa'yo si Lord na, anak. Di ba? Pag sinabi ako, anak, magsimba ka. Hindi ka magsisimba. Di ba? Kasi sinabi ako, ang point is that, eto, si Lord hindi nagsasalita sa atin, audible, pero may book. Yung salita ay Diyos. Ang Diyos ay nagkatawang tao. So, ang salita ay Diyos. Di ba? Sabi lang sa John 1:1. Now, ang point, kung merong word, why not rely on the word? May problema ka, may nangyari. Katulad ni David, taggutom, 3 taon na. Ikaw naman, 3 taon ka na, di ka nakakabayad ng utang. Ang lalapitan mo, imbis si Lord, Bombay. Nakuha yung point? Bago ka lumapit sa Bombay, subukan mo muna lumapit sa Lord. Saan? Paano? Basahin mo yung salita. Meron namang second na nangyari, nagbibigay ng advice. Mga kaibigan natin sa pananampalataya, mga kaibigan natin na nandito. And there's a wisdom of that. Kasi pwedeng yung nagbibigay ng advice sa'yo, nakaparehas mo ng pananampalataya, naranasan niya na yun, nabasa na niya. Nakukuha? So you need also to listen to that. Ngayon, kung hindi ka naniniwala, diskumpiyado ka, okay? Diskumpiyado ka, edi i-verify mo sa Bible, ikaw mismo maghanap ng sagot, at i-verify mo kung tama ba sinasabi nito, tsaka mo sundin. But the wrong principle is this, may problema ka, nagpe-pray ka, Lord, bigyan mo ko ng sagot, paano ko mababayaran tong utang ko? Diba? Ano ko mababayaran? May kumatok. Kaibigan mo, sabi, gusto mo ng sideline? Tapos ikaw naman, ayoko yan. Nag-pray ka, di ba? Nakuha yung point? Nag-pray ka, di ba? May lumapit. Eh, bakit hindi mo? Sige nga, pakita nga, baka yan yung sagot ng Diyos. And then verify. Nakukuha? Yan ang problema sa mga Kristiyano. Ang tigas ng mukha. Ang tigas ng ulo. Di ba? Nag-pray ka na ng sagot, nag-pray ka ng kay Lord ng guidance, binigyan ka ng guidance through other people, nakaparehas mo, hindi naman nawala sa moral ng Bible, and at the same time, the principle of Bible nandun sa advice niya. Sideline is, si Peter nga, nangingisda eh. Nakuha niya yung point, so nasa Bible, so pwede kang magtrabaho, nagtatrabaho ka rin naman, sabi ng Thessalonians, huwag pakainin ang tamad. Kasi ikaw nagpe-pray ka, pambayad ng utang. Naka-Netflix ka lang naman maghapon, ang labo nun. Nakukuha. Amen? Alright. Ngayon, eto na. Pag nag-pray ka, may nag-advise, check mo. Pag nag-pray ka, magbasa ka ng Bible. Pag tama, boom, pasukin mo. Kaya gawin mo. Or kaya, mag-act ka. Right? Nagkataon lang, mali yung guidance ni David. Nagtanong. Nung nalaman niya, nag-conclude. Kasi hari siya eh. Alam mo yun? And this is also a problem, hindi lang sa buhay natin. Pati sa gobyerno, in a way. Kasi yung mga, yung may topic to eh, pero yung mga nakaupo kasi minsan, akala mo, nakaupo, powerful sila. May problema, kaya natin yan. Solusyon na natin ang patas. Problema yung gasolina, tasan natin ang tax. Alam mo yun? Kaya kailangan natin ng Kristiyano sa Kongreso.
Kailangan natin ng Kristiyano sa politika, kaya kailangan natin ng Kristiyano sa lahat ng bagay. Dahil tayong mga Kristiyano ang dapat nagpapakita ng magandang halimbawa sa mundo. Amen? Amen. Ngayon, nag-seek God, no? Seek God. Pangalawa naman, ang ginawa, seek God's advice. Alright? Or seek advice from God, no? Wrong move yung ginawa ni David, pero hindi natin yung dapat gawin. It's a lesson for us. Okay? Kasi, yun nga, instead na, yun na yung creator, nagtanong ka pa sa iba, wala na. Pangatlo, ano yung lesson? Don't break promises. Huwag kayong magbe-break ng kahit na anong promise. And, hindi ko sinasabi perfect po ako. I break a lot of promises. And lahat tayo, nagbe-break tayo ng promise. Ang punto ko is that we work dapat dun sa the best para sa Lord. And paano natin yung gagawin? Eh di mag-work tayo ng the best sa maliliit na bagay. Kung sinabi natin na ganitong oras, pupunta ako dyan, gawin natin. Pag sinabi natin na sige, mama, bibilang kita ng ganito, bilan mo. Pag sinabi mo na, sige mama, magkita tayo ganito, or kaya, sige pare, alam mo yun, small things counts. Sabi nga sa Shell, every drop counts. Diba? So, tayo, ganun din dapat. Paano tayo magiging loyal sa Lord sa malalaking covenant or promises na gusto natin gawin sa Diyos kung sa maliliit na bagay, hindi natin nagagawa? And minsan tayo, nasasanay tayo sa ganun, napoprogram tayo. Kaya pati tayo, lahat tayo, nagkakaroon tayo ng problema. Kaya huwag kang magtaka kung bakit may problema ka. Kasi, ikaw yung una. Nag-break ka ng promise. At yun ang pinaka-problema ng mundong to. Hindi natin kaya mag-keep ng promise. Kung matututunan lang sana natin ng mga Kristiyano na sumunod sa Diyos, sa mga promise na nandito na sinasabi natin sa Kanya minsan na, Lord, sige Lord, magsisilbi ako sa'yo. Tanggalin mo lang itong masakit sa tuhod ko. Tanggalin mo lang yung masakit sa dibdib ko. Brinake niya ako, Lord. Sige, magsisimba ako sa'yo, Lord. Magkukumit ako sa'yo, Lord. Ilalagay ko sa'yo yung buhay ko, Lord. Naging masaya yung buhay niya, kinalimutan niya na yung church. Kinalimutan niya na yung Diyos. Di na binuklat yung Bible niya. And that's also a breaking the covenant. Bakit? Kasi ang sabi ng Diyos, nilay-nilayin mo araw at gabi. Ikaw naman, Lord, magbabasa na ako ng Bible. Kinabukasan, masaya yung nangyari, nakalimutan na. Natulog ka, nakangiti. Pero si Lord kaya nakangiti. Ang dami nating mga shortcomings sa buhay. Hindi lang si David, hindi lang si Saul, hindi lang si Adan, hindi lang si Eva, si Abraham, si Josh. Lahat yan, meron silang mga shortcomings. But the point is that we need to work to be more, para mas maging effective tayo ng mga Kristiyano. Kailangan natin gawin na mas gumaling tayong Kristiyano, mas maging, karapat-dapat na tawaging Kristiyano. Kasi, kung ang Kristiyano ay a promise keeper or promise breaker at hindi tumusunod sa mga sinasabi ng Diyos at sa sinasabi niya mismo, kahit ako, ayoko na maging Kristiyano. Kasi gano'n naman pala Kristiyano. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit minsan may mga tao na ayaw maniwala sa pagiging Kristiyano. Kasi marami silang nakikitang tao, pwedeng hindi ikaw, marami silang nakikitang tao na hindi naman sumusunod sa kung anong sinasabi ng Biblia, ng Diyos. So huwag tayo yun. Nakuha niyo po yung point? Hindi tayo yun. Sabi mo sa sarili mo, hindi ako yun. Hindi ako yun. Sabi mo lakas, hindi ako yun. Hindi ako yun. Sila yun. Kung sino man. Diba? So, hindi tayo yun. At dapat practicein natin yun bilang isang Kristiyano. Alright? So, another lesson. Nandun na tayo sa seek God advice, seek advice from God, and then don't break the covenant or act on it, and then don't break the promise. And ang pinakamagandang topic for now is yung rispa.
So si Rizpa, show us the mother's love, di ba? Pati nyo nga po yung mga nanay natin, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day! Happy na Mother's Day. Happy Mother's Day, Jasmine! Ay. So, Rizpa is also did something great na pwede nating makuha ng lesson. Alam niyo po kung ano yun? Ask me what? Si David ay hari. Rizpa is a former queen. Nawa? Okay? Ngayon, syempre, mayaman ka. Saul eh. Si Saul mayaman. Dating hari eh. So, ibig sabihin, palasyo rin ang bahay. Nakuha po yung point. May gwardiya rin. Mayaman eh. Pero, yung obedience ni Rizpa sa hari ay ganun na lang. Kaya kahit lahat, kahit yung mga anak na yun, apo niya, binigay niya para lang magkaroon siya or para lang masagot yung sinasabi ng mga Gibeonites. Sumunod siya kay David. And hindi ko ma-imagine paano kinuha ni David yung mga bata. Wala namang doorbell nung panahon na yun. Walang cellphone, walang chat, di ba? So siya mismo pumunta doon in respect of Saul. Kasi si Saul ang nagpaspas kay David na sumunod na hari. Nakukuha? So pumunta siya doon, kumatok siya. Rizpa, alam mo ba? Ano yun, hari? Siyempre matanda na. Ano po yun, hari? Nagkasala si Saul. Hinihingi nila yung 7. Gaano kabigat yun? Gaano kabigat yung senaryo na ibibigay niya yung mga anak, mga apo niya? Ang matindi doon, kahit pa masakit, papanoorin niya yun. Kasi yun na lang yung huling time na makikita niya yung mga anak, apo niya, na buhay. And then, piligtid. So, yung puso ni Rizpa is ganun na lang ka-pure na na-influensyahan siya ni Saul na sumunod sa Diyos na kahit sa ganung klase ng senaryo, magkaroon siya ng ambag dun sa nangyaring kakulangan na yun. Alright? And binabantayan niya yung patay ng matagal na panahon. Ibig sabihin, bulok na po. Mabaho na. Hindi niya malibing kasi matanda na siya. Tapos meron siyang toldang maliit, doon siya nakatira. Pinapaypayan niya yung mga patay. Nag-uundebag. Ang patay, ilang araw lang, mabaho na. Eh, yung panahon ng dinilang, anihan hanggang tag-ulan. It means, umuulan, nandun siya. Nakastay. Binubugaw yung vulture. Binubugaw yung mga ibon. Kaya napapost ako ng Mother's Day kagabi. Madaling araw, alas 2. Kasi, alam mo, yung nanay ganun eh. Sabi ko, Lord, salamat sa pagpaparealize nito kasi kailangan mong pumunta mamaya bahay, bibidyoan ko yung nanay ko, i-record ko yung boses kasi hindi ko alam kung hanggang kailan ko maririnig. So, it's also a foreshadowing. No? Kino-foreshadow ng Diyos based sa scripture na to kung paano tayo tutubusin ng Diyos. And walang pwedeng ibang tumubos because as it says, no? As it says in Numbers. Sorry. Ang sabi ko, kapag ang dugo ay nag-shed, that is, no, Numbers 35, verse 33 to 34. If the blood was shed sa lupa, pag dumanak ang dugo sa lupa, ang kabayaran ng dugo na yon, or marumi na ang lupa, sabi doon eh. Sorry kung hindi ko masasabi ng exact word, pero yun yung idea. Pag napatakan ng lupa, pag dumanak ang dugo sa lupa, marurumihan ng lupa. At ang atonement lang, or ang kabayaran, para yung lupa na yon ay maging sagana ulit, ay dugo nung tao na dahilan nung pagdanak ng dugo. Nakukuha yung point? So kaya hiningi ng Gibeonites
ang mga lahi ni Saul, it's because break ni Saul yung covenant. Ang kabayaran lang ay ang dugo niya. Nakukuha, no? Yung ng dugo ng 7 anak, yung mga nawalang buhay ng Gibeonites. Kaya sabi diyan, muli binasbasan ng Diyos, pinagsagana ulit ng Diyos yung Israel. Pero hindi po tapos doon. Kasi nagkasala si David. Mayroong promise si David. Sa Samuel 24:20-22, First Samuel. Ito po yung sabi. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel. Saul po yung nagsasalita, si Saul. At sigurado akong magiging matatag ang kaharian sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Sabi po ni Saul to, ipangako mo sa pangalan ni Yahweh. So kasama ulit si Jesus or si Lord. Ipangako mo sa pangalan ni Yahweh na hindi mo uubusin sa daigdig ang pangalan ng aking angkan. Ipinangako naman ito ni David kay Saul. At sila David naman ay nagbalik sa kanilang pinagtataguan. So, na-break po ni Saul yung covenant. Pero na-break din ni David yung covenant niya sa Diyos at kay Saul. Break niya yung record. So, kung ganon, yung apo ni David lang pala ang kasagutan para ma-break yung curse na nangyayari nung time na yun. Nakukuha po yung point. So, anong ginawa ng Diyos? Kagaya ng pagmamahal ni Rispa, na ibinigay niya yung 7 nakalalakihan, apo at anak niya sa mga Gibeonita para patayin. Ganon din po ang ginawa ng Diyos sa atin. Siya mismo ang nagbigay ng sarili niya. Dahil walang kahit isa ang kayang hindi mag-break ng promise. That's why Jesus, the descendant of David, the genealogy, nasa dulo si Jesus ang nandun. Siya yung nasugatan. Siya yung dugo na dumanak para yung dugo na dapat sa kaapu-apuan ni David mangyari at kay David mangyari, siya na yung umako dahil walang katapusang cycle ng pagkakasala at pagdanak ng dugo ang mangyari kung hindi pipigilan ng Diyos. At ang karapat dapat lang doon is si Jesus Christ. So si Jesus ang nagbigay ng buhay sa atin. Siya po yung tumubos sa atin. Ngayon, ito yung pinaka-lesson. Kung si Lord sinacrifice yung sarili na sa atin, pwede bang yung simpleng buhay natin na to at yung mga pangako na sasabihin natin na i-sacrifice natin para sa kapurihan niya, karapat-dapat pa siya doon at kayo yung nakakaalim. So in this morning, God is telling us something that number one, we don't rely on ourselves. This is God's world. This is His world. And tayo ay sa Kanya. So, ialay natin yung buhay natin sa Kanya. And pangalawa, may problema tayo. Tama. Meron tayong mga nararanasan sa buhay. Tama. Pero hindi sagot na sa iba tayo bumalik. Hindi sagot na umalis tayo. Hindi sagot na tumalikod tayo sa Kanya. Ang sagot, kung ikaw ay nagkamali, dapat mas lalo kang lumapit. At kapag sumagot ang Diyos, umaksyon ka. Ibigay mo. At kapag umaksyon ka, at ibigay mo yung gusto ng Diyos, gawin mo wholeheartedly without breaking the covenant. Amen? So, gusto ng Diyos po na malaman nating lahat na sobrang mahal niya tayo. Kaya niyang ibigay lahat sa atin kahit hindi natin kayang ibigay lahat sa Kanya. Kaya niyang isakripisyo lahat kahit tayo hindi natin kayang isakripisyo para sa Kanya yung mga bagay na hindi naman sa atin. So, lapit po tayo sa Panginoon and i-realize natin yung mga bagay na kakulangan natin sa Kanya.